Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, pati na rin sa lahat ng nakikinig ngayong kasundo. Ako nga po pala si Alex at may gusto lamang akong ibahaging kwento na naranasan ko minsan nang magbakasyon kaming magkakatrabaho sa isang lugar sa Dumaguete. Matagal na rin yun, halos 10 taon na ang nakalilipas. Nasa numero pa ng kalendaryo ang edad ko kaya masasabing medyo bata-bata pa po ako noon. Nagtatrabaho po ako, Kuya Bari, sa isang printing company noong mga panahong iyon. Medyo mababa ang sweldo at mahaba ang oras ng trabaho, pero dahil nga desperado ako noong kumita ng pera, pinatos ko na kahit kung iisipin lugi ako. Kaysa naman patunga-tunga nga ako sa bahay, mas mabuti nang may ginagawa kaysa wala. Kaya ayun na nga po, tumagal din ako ng 1 taon sa kumpanya na iyon. Magaling makitungo ang may-ari at masaya rin kasama ang mga katrabaho ko, kaya wala akong gaanong problema habang nasa opisina. Libre nila ang pagkain ko araw-araw at pati na rin ang kwartong matutuluyan. At kapag may okasyon naman, kasiyahan o bakasyon ay lagi kaming kasama. Summer, kalagitnaan ng Mayo, kaya ramdam mo ang init sa anit na para bang nanunuot kahit na maglakad ka lang ng ilang segundo sa ilalim ng araw. Sa loob ng opisina, mamamatay lahat ng empleyado kung walang electric fan na nakabukas. Bawat pagtatapos ng shift ay para akong pulubi na nanlilimahid sa ink ng mga na-print na bagay sa trabaho. Pawis at lagkit ng buong katawan na kulang na lang ay maging pangalawang balat ko na ang damit sa tagal ng pagkakasuot nito sa akin. Kaya nang i-anunsyo ni boss na magbabakasyon kami sa dagat, parang sumigla ulit ang mood ko sa loob ng trabaho. Sabi ni boss, sa Dumaguete raw ang punta naming lahat. Sakay ng barko ay 2 araw kaming magbabakasyon sa lugar na iyon. Bakit nga ba sa Dumaguete? Hindi ko rin alam. Baka may nakitang tourist spot doon si boss kaya doon niya napiling magbakasyon. Madilim pa ang langit ay handa na kaming lahat. Nakaimpake na ang mga gamit at iba pang bagay na kakailanganin namin sa bakasyon. Sa bilang ko ay 10 katao kaming sasama. Si boss, ang asawa niya, ang kaisa-isa nilang anak na lalaki at 7 empleyado ng kumpanya. 15 dapat kaming empleyado, ngunit may 2 nagkasakit. Nagkahawaan yata sa trangkaso dahil magkasama lang sila sa isang kwarto. At ang natitirang 6 ay umuwi sa kani-kanilang pamilya imbis na sumama sa amin. Halos kalahating araw din ang ginugol namin sa biyahe sa barko. Pagbaba ay kinailangan pa naming sumakay sa bus para puntahan ang sinabi nilang isla. Halos 1 oras na naman na biyahe, na pabor naman sa akin dahil natutulog lang naman ako sa biyahe. Pagdating sa isla ay bigla akong nadismaya. Ito na yun? Sa hinaba-haba ng biyahe namin, hindi man lang kulay puti ang buhangin. Pero hindi pa pala yun ang huling destinasyon namin. Kailangan pa naming sumakay ulit sa isang maliit na bangka para puntahan ang dagat na paliliguan namin. 1 oras na namang biyahe sakay ng bangka. Dumating kami 3:00 na ng hapon, Kuya Bari. Sobrang ganda ng lugar. Sulit lahat ng mahabang biyahe para lang marating ang resort na iyon. Puting-puti ang buhangin na kumikinang pa habang tumatama ang sinag ng araw. Sobrang linaw ng ilalim ng dagat na makikita mo ang mga bato at halaman at mga isda sa ilalim nito. Para ako naubusan ng hininga sa nakita ko. Pagkababa sa bangka, inihanda na namin ang mga pagkain at ang aming mga tutulugang mga tent. Doon kami magpapalipas ng gabi. Pero bago umalis ang bangkero ay kinausap nito si boss. Mahina lang ang pag-uusap nila para walang makarinig.
Pero dahil malapit ako at kunwaring nagpapaypay ng niluluto, hindi nila napansin na narinig ko lahat ng sinabi ng bangkero. Ayon sa bangkero, kailangan daw bago mag-alas 10 ng gabi ay nakapasok na kami sa kani-kaniyang mga tent sa gabi. Siyempre tinanong ni boss kung bakit. Sumagot naman ang namamangka. May umaaligid daw na kakaibang nilalang dito sa pinaliliguan naming dagat tuwing sasapit ang alas 11 hanggang alas 3 ng umaga. Naglilibot daw ito sa pangpang. Nire-respeto naman daw nito ang mga bahay at tent kaya hindi ito basta-basta pumapasok sa mga ganito. Ngunit kapag may nakita itong sino man na nasa labas, kahit hayop, agad nitong binibiktima at ginagawang pagkain niya. Pagkaalis ng bangka, napansin kong hindi man lang nangamba si boss, para bang wala lang sa kanya. Lumipas ang hapon at naging gabi. Naubos ang mga pagkain at ulam at dumaloy ang alak at beer. Lumakas ang mga sigawan at kantsawan, pati na ang kwentuhan at kasiyahan na para bang pagmamay-ari namin ang lugar. Wala kasing ibang nagbabakasyon, Kuya Bali, sa dagat na iyon, kundi kami lang, kaya sobrang solo namin ang dalampasigan. Alas 10 ng gabi, lasing na po ang lahat maliban sa asawa at anak ni boss. Kahit ako ay pasuray-suray nang pumasok sa tent kasama ang 3 ko pang katrabaho na kapwa tulog na rin sa sobrang kalasingan. Naisip kong bukas na lang magbanlaw kapag diretso na ang utak at paningin. Halos 1 oras din akong paikot-ikot sa pagkakahiga ko. Bukod po kasi sa lakas ng hilik ng 2 kong katabi, hindi rin ako sanay matulog sa ibang lugar na hindi ko kama. Namamahay kumbaga, Kuya Bari. Kaya tumihiyaya na lang ako, pinakinggan ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng mababagal na yapak mula sa kung saang rinig ko sa katahimikan ng gabi ang bigat ng bawat apak sa buhangin na siguradong gumagawa ng malalim na bakas. Bigla kong naalala ang kwento ni Manong kanina tungkol sa isang nilalang na naglalakad sa dalampasigan tuwing 10 oras na ng gabi. Nang sa tansya ko po ay halos nasa harap na ng tent ang naglalakad na kung anuman ang nasa labas. Naamoy ko ang sobrang sangsang na amoy na muntik nang magpasuka sa akin sa loob ng tent. Tapos ay wala na ang mga yapak. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Saka ko naman narinig ang katabi kong si Junior na biglang bumangon at akmasa ng lalabas, pero pinigilan ko. Tol, huwag ka munang lumabas, sabi ko sa kanya. Tinignan naman ako ni Junior nang lupaypay niyang mga mata. Oh, bakit? Pare, naiihi ako. Sasabog na yung pantog ko. Baka dito pa ako maihi sa loob eh. Huwag mo akong pigilan. Ay, teka, wag muna, tol. Pigilin mo muna. Baka kasi... Ano? Baka kasi mabiktima ka ng aswang dyan sa labas. Wika ko sa kanya. Tumingin ito at biglang tumawa ng malakas. Naknampo siya naman, Alex eh. Kung kailang ka tumanda, saka ka naman nagpapaniwala sa mga aswang na yan. Walang ganun. Hindi ko na siya napigilan dahil tumayo siya, binuksan ang zipper ng tent, yumuko, sabay lumabas. Pagkalabas niya ay agad kong sinara ang zipper at bumalik sa pagkakahiga. Pinakiramdaman ko ang labas. Narinig ko ang paglalakad ni Junior sa gilid at ang pagdaloy ng ihi nito sa buhangin. Hindi ako mapakali
Anumang oras kasi ay maaaring makita na siya ng naglalakad na kung anuman na nasa labas. Narinig ko ang paglalakad ni Junior pero imbis na papalapit ay papalayo. Manong, saan ang punta mo? Manong! Sigaw ni Junior sa kung sinong kausap nito sa labas. Sa sobrang kalasingan siguro, tinatawag niya ang aswang na siguro ay nakalayo na. Tumindig ang balahibo ko sa batok. Saka ko narinig ang malakas na alulong at ang mabilis sa pagtakbo ng kung sino. Sumisigaw si Junior sa sakit na agad din namang naglaho. Narinig ko ang pagkapunit ng parang laman. Pumikit ako. Pilit inaalis sa utak ang naiisip sa pangyayari na nasa labas. Naku, patay na ata si Junior. Halos ilang oras akong hindi gumagalaw sa pwesto ko sa sobrang takot. Yun siguro ang pinakamatagal na 3 oras ng buhay ko. Nang madaling araw na, ay bigla ko na lang narinig ang mga mura ni boss sa labas. Lumapit siya sa mga tent naming empleyado at ginising kaming lahat. Ipinakita ang karumal-dumal na nangyari kay Junior. Butas ang tiyan at dibdib ni Junior. Tila ba ang mga lamang loob at dugo lamang nito ang kinuha ng kung sino mang may gawa ng pagpatay. Hindi ko napigilan ang pag-iyak. Kung nakumbinsi ko lang si Junior, baka ligtas pa rin siya hanggang ngayon at kasama namin. Nagkatingin ang kami ni boss. Alam kong alam niya kung anong nangyari pero wala siyang sinasabi. Para kaming mga estatwang nakaupo sa buhanginan habang hinihintay ang mga pulis. Dumating sila 7:00 na ng umaga. Nilalangaw na ang katawan ni Junior. Wala sa amin ang lumingon sa direksyon ng patay na katawan. Kinunan kami ng mga salaysayin. Ang sabi ko ay buong gabi akong tulog dahil sa pagkakalasing hanggang sa ginising kami ni boss at saka lamang namin nakita ang katawan ni Junior. Pinauwi rin kaming lahat matapos po ang investigasyon. Habang nasa biyahe, nilapitan ako ni boss. Alex, alam kong alam mo kung ano ang nangyari. Tama ba? Kung pwede sana ay ikwento mo sa akin kung ano ang nangyari kagabi. Para lang masagot ko ang mga tanong sa utak ko. Pero kung ayaw mo naman, ayos lang din sa akin. Nasa sayo yan. Malumanay na wika ng aking boss. Ikinuwento ko sa kanya lahat. Sa mga yabag at amoy ng nilalang. Sa mga usapan namin ni Junior. Sa mga narinig ko pagkalabas ni Junior. Matapos kong ikwento ang lahat kay boss, ay nanatili lang akong tahimik. Maya-maya'y lumapit ang isa naming katrabaho, si Rodel. Mahinahon itong umupo sa tabi ko. Boss, pwede po ba akong may sasabihin sana ako pero hindi ko ito nasabi noong kaharap natin ng mga pulis dahil naunahan po kasi ako ng takot. Tsaka baka hindi kayo maniwala sa sasabihin ko. Kagabi kasi habang nagpapaantok ako, naisipan ko pong manigarilyo. Pumunta po ako sa isang puno ng buko at nagsindi ako ng sigarilyo doon. Habang naninigarilyo po ako, maya-maya nagulat na lang ako dahil may nakita akong taong naglalakad. Kala ko isa sa mga kasamahan natin pero hindi ko kilala. Tapos nakita ko papalapit ito sa mga tent natin. Tinitigan ko siyang mabuti. Namukhaan ko po Boss, namukhaan ko. Siya yung mamang bangkero. Yung naghatid sa atin dito. Maya-maya nagulat na lang ako, boss, nang bigla itong nagbago ng anyo.
Boss, maniwala kayo. Akala ko nga namamalikmata ako eh. Pero kitang-kita ko na naging isang kakaibang nilalang ito. Boss, maniwala ka. Naging aswang yung bangkero. Hindi po ako lasing. Hindi po ako gumagawa ng kwento. Maniwala ka sa akin, boss. Kitang-kita ko po. Pero yung pagpatay kay Junior, hindi ko na nakita yun dahil nung makita ko yung nilalang, bumalik na kaagad ako sa tent dahil sa takot ko. Mahabang salaysayin ni Rodel sa amin. Hindi kami makapaniwala sa mga narinig namin kay Rodel. Nagkatinginan lang kaming tatlo. Nagdesisyon ng aking boss na ituloy na lang ang biyahe pauwi. Hindi na namin nagawang bumalik para magsumbong sa mga pulis. Sinong maniniwala sa amin, Kuya Bari? Aswang ang pumatay? Baka isipin pa ng mga pulis na nagdadahilan lang kami at isa sa amin ang pumatay. Kung kaya't nanatili lang kaming tahimik. Maya-maya'y tumayo na ang aking boss at bumalik na sa tabi ng asawa niya at anak. Ilang buwan pagkatapos noon ay nag-resign na rin po ako sa trabaho, Kuya Bari. Iba na kasi ang mood sa loob ng opisina. Nakahanap naman ako ng trabaho sa ibang lugar, pero kahit buwan o taon ang lumipas, hinding-hindi ko pa rin malilimot-limutan ang mga nangyari nang minsang magbakasyon kami sa Dumaguete. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. At sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa ating lahat. Lubos na gumagalang, Alex. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa buong team ng Ang Sundo Horror Stories. Ako nga pala si Adamson. Ibabahagi ko po sa inyo ang kwentong tungkol sa aking dalawang lolo na itago na lang natin sa pangalang Lolo Rumeng. Isang magaling na albularyo at siyang nagpalak sa akin. Ang isa naman po ay si Lolo Victor na pinsang buo naman ni Lolo Rumeng na isa ring albularyo ngunit sa katabing baryo ito nakatira. Kapwa magagaling na manggagamot ang dalawa at iisa lang ang naging maestro nila. Ito ang lolo ko sa tuhod na si Lolo Procopio. Taong 1990, nagkaroon ng hidwaan sila Lolo Rumeng at Lolo Victor nang dahil sa isang pasyente na hindi napagaling ni Lolo Victor. Binarangan ang pasyente at dahil sa kababayaan ay kamuntik pa itong mamatay. Sumugod noon sa bahay ni Lolo Rumeng si Lolo Victor at pinagsalitaan ng kung ano-anong masasakit na paratang sa harap mismo ng mga nagpapagamot. Hindi naman lumaban si Lolo Rumeng at kinausap na lang ng sarilinan ang pinsan upang hindi na lumaki pa ang gulo. Ngunit hindi nakinig si Lolo Victor. Bagkus ay nagbanta pa ito na pinagsisisihan ni Lolo Rumeng ang ginawa nitong pamamahiya sa kanya. Matapos ang komprontasyon ay umalis na si Lolo Victor at nagpatuloy naman sa panggagamot si Lolo Rumeng. Makalipas ang isang linggo, isang pasyente na naman ni Lolo Victor ang nagpunta sa bahay ni Lolo Rumeng upang sumangguni. Punong-puno ng sugat ang mukha ng batang babae na edad 7 taon. Apektado na ang ilong nito at barado na ang mga natutuyong langib. Malapit na ring umabot sa mata ng bata ang mga sugat kaya hindi na nakatiis si Lolo Rumeng at pinapasok ang mga magulang ng bata upang doon na gamutin. Bago simulan ni Lolo Rumeng ang gamutan, tinanong nito ang mga magulang ng bata kung ano ang sinabi sa kanila ni Lolo Victor. Mrs., matanong ko lang, ano ba ang sinabi ni Victor na sakit ng anak ninyo? Saka ano-ano ang mga bilin niya sa inyo? Baka naman hindi niyo nagawa ang mga bilin niya kaya hindi pa gumaling ang bata.
Tanong ni Lolo Rumeng. Ang sabi po kasi ni Tata Victor barang daw po ang ginagawa sa anak ko. At malakas daw po ang mambabarang kaya medyo matatagalan ang gamutan. Hirap na po kasing makahinga ang anak ko Kaya dinala ko na po sa inyo. Sa katunayan nga po, dinala na din namin siya sa ospital pero hindi po tumatalab ang mga gamot na inireseta ng mga doktor. Kayo na lang po talaga ang huli namin pag-asa, Tata Rumeng. Tugon naman ng ginang habang tumutulo ang mga luha nito. Kaagad na sinuri ni Lolo Rumeng ang mga sugat ng bata at napailing ito. Nako, Mrs., hindi barang ang sanhi ng mga sugat ng anak ninyo. Ang tawag dito ay bugahing sugat. O siya, hintayin niyo ako at kukuha lang ako ng mga gagamiting gamot. Sagot ni Lolo Rumeng. Kuya Bari, ang bugahin ay isang uri ng karamdaman na kumakapit sa mga bata. Para po itong tagyawat na malalaki at kapag pumutok ay nagkakaroon ng makapal na langib. Kadalasang gawa ito ng mga elementong natutuwa sa mga bata. Pagbalik ni Lolo Rumeng, dala-dala nito ang dahon ng ikmo, dahon ng tabako at bungang panganga. Ginuya ni Lolo Rumeng ang mga sangkap at kinarga ang bata, saka marahang ibinuga ang katas ng mga sugat. Matapos iyon ay sinabi ni Lolo Rumeng na kinakailangang bumalik sila araw-araw para mabugahan ang mga sugat. Makalipas ng 3 araw ng pabalik-balik ng mag-asawa sa bahay ni Lolo Rumeng, unti-unting natuyo ang mga sugat ng bata at maayos na rin itong nakahinga hanggang sa tuluyan ng gumaling ang mga sugat. Laking pasasalamat ng mag-asawa dahil naging mabilis ang paggaling ng kanilang anak. Dahil sa nangyari, isa-isang lumipat kay Lolo Rumeng ang mga pasyente ni Lolo Victor. Dito na nag-umpisa ang mas malalang sigalot sa pagitan ng aking dalawang lolo dahil hindi matanggap ni Lolo Victor na mas naungusan na siya ni Lolo Rumeng. Isang partikular na araw, napakahaba ng pila ng mga nagpapagamot kay Lolo Rumeng nang biglang dumating si Lolo Victor. Nasa labas lang ito ng bakod at pinanunood ang mga ginagawa ni Lolo Rumeng. Ilang sandali pa ay pumasok na ito at tinitigan ng masama si Lolo Rumeng. Napakayabang mo talaga. Bakit mo ako sinisiraan sa mga tao? Ano bang gusto mo mangyari, Rumeng? Ikaw lang ang kilalanin at tingalain ng mga tao dito. Swapang ka. Makikita mo ang hinahanap mo. Wika ni Lolo Victor habang dinuduro-duro nito si Lolo Rumeng. Makalipas ang 2 linggo, biglang nawala sa kanila si Lolo Victor. Nagpunta sa bahay ni Lolo Rumeng ang isa sa mga anak nito na itago na lang natin sa pangalang Tito Joseph. Tinanong niya si Lolo kung alam ba nito kung saan nagpunta ang kanyang ama. Tito, wala po bang nasabi si tatay sa inyo kung saan siya pupunta? Kasi po magda2 linggo nang hindi umuwi sa bahay Nag-aalala po kami sa kanya. Tanong ni Tito Joseph. Naku, anak, hindi ko alam kung saan maaaring nagpunta ang tatay mo. Katunayan ay galing siya dito noong nakaraang linggo. Galit na galit siya sa akin at pinagbibintangan akong sinisiraan ko daw siya sa mga pasyente niya. Sagot naman ni Lolo Rumeng. Humingi naman ng pasensya si Tito Joseph sa mga sinabi ng ama niya at saka ito nagpaalam. Susubukan daw niyang hanapin ito sa ibang kakilala nito. Lumipas pa ang 3 araw. Habang nanggagamot si Lolo Rumeng ay bigla itong bumagsak at nawala ng malay.
Ang buong akala namin ay dahil lang sa pagod kaya pinakiusapan namin ang ilang pasyente na bumalik na lamang kapag maayos na muli ang lagay ni Lolo. Kuya Bari, dito na nag-umpisa ang mga kakaibang pangyayaring nagpahirap ng sobra kay Lolo Ruming. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang sumunod na araw, hindi na ito halos makabangon. Hindi na rin makakain at hindi makatulog. Nakakapagsalita pa naman siya, ngunit tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi ay namimilipit siya sa sakit ng ulo. Dinala namin siya sa doktor, ngunit normal naman ang resulta sa kanyang check-up. Lumipas pa ang 1 linggo. Bumagsak na ng todo ang katawan ni Lolo Ruming. Doon na kami sumangguni sa ibang manggagamot. Tiyempo namang naroroon sa lugar ang isa pa nitong kamag-anak na manggagamot din. Itago na lang natin siya sa pangalang Tita Delia. Sinundo namin siya sa bayan at sinabi ang mga nangyari. Kaagad naman itong sumama sa amin upang matignan ang sitwasyon ni Lolo. Pagpasok nito sa loob ng silid kung saan nakahiga si Lolo Ruming, kaagad nitong hinawakan ang magkabilang pulso at pinakiramdaman. Ilang sandali pa ay nagpakuha ito ng 1 basong tubig. Tinanong din ito si Lolo kung may nakaalitan bang tao na may alam sa panggagamot. Doon na pumasok sa isip ko si Lolo Victor. Hindi ko lang masabi dahil natatakot ako na baka pagmulan pa ng mas malaking gulo. Nang iabot ko kay Tita Delia ang 1 basong tubig, nag-usal ito ng mga orasyon at umihip sa tubig. Umihip din siya sa ulo ni Lolo saka ipinainom ang tubig. Nang makainom si Lolo, tinanong ni Tita kung ano ang lasa. Nang sabihin ni Lolo na matamis, napamura si Tita at sinabing kapwa niya albularyo ang may gawa noon sa kanya. Maaaring alam nito kung paano basagin ang poder niya kaya nagawang makapasok ng atake. Ilang minuto ang nakalipas. Inutusan ako ni Lolo na kunin ang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang aparador. Dali-dali naman akong sumunod at pag-abot ko ay binuksan iyon ni Tita. May 2 libreta doon. 1 kulay itim at 1 kulay berde. May mga medalyon din na kakaiba ang hugis at itsura. Muling nag-usal ng mga orasyon si Tita at hinipan ni Lolo mula ulo hanggang paa ng 3 beses. Pagkatapos ay nagsindi ito ng insenso at inilagay sa ilalim ng papag na hinihigaan ni Lolo Ruming. Makalipas lang ang 1 oras, gulat na gulat ako nang makagalaw na ang braso ni Lolo Ruming. Hiningi niya ang libretang kulay itim. Pinalabas nila ako ng kwarto kaya hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Makalipas lang ang 3 oras ay lumabas na si Tita Delia at nagpaalam na ito upang umuwi. Sinilip ko naman kaagad si Lolo at nanlaki ang mga mata ko dahil nakita kong nakaupo na ito sa gilid ng papag habang hinihimas ang kanyang dibdib. Lumipas pa ang 3 araw, tuluyan nang nakabawi ng lakas si Lolo Ruming. Hindi pa rin siya bumabalik sa panggagamot dahil hindi pa raw sapat ang kanyang lakas. Dito ko na siya tinanong kung ano ba talaga ang nangyari.
Sinabi niya sa akin na si Lolo Victor ang may gawa ng kanyang pagkakasakit. Noong una ay ayaw niyang paniwalaan ang kanyang mga gabay, pero nang dahil sa naging lasa ng tubig, sakalang niya nakumpirma na si Lolo Victor siya nga ang may kagagawan. Kuya Bari, ang pamamaraang ginawa ni Lola Delia ay isang mabisang pamamaraan upang malaman ang sakit ng isang tao. Kapag naging mabaho at naglasang burak, ito ay barang. Kapag naman naging mapait at sobrang sama ng lasa, ito ay kulam. Kapag naging matamis naman ang tubig, indikasyon lang iyon na aral ng kanan upang gagamot ang ginamit para bigyan ng sakit ang isang tao. Para din sa kaalaman ng lahat, iisa lang ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mangkukulam at albularyo, kaya anumang aral ay maaaring magamit sa kabutihan o kasamaan. Unti-unting nakabawi ang katawan ni Lolo Romeng at si Lolo Victor naman ay natagpo ang patay sa isang kubong pagmamay-ari ng kaibigan nila ni Lolo na isa ring manggagamot. Nalungkot si Lolo Romeng sa pagpanaw ng kanyang pinsan. Hindi niya inaakala na dahil lang siguro sa inggit ay nagawa ito ni Lolo Victor sa kanya. Nagawa man iyon ng kanyang pinsan sa kanya ay hindi naman naghinanakit itong aking Lolo Romeng. Bagkus ay ipinagdasal niya ang kaluluwa ng kanyang namayapang pinsan. Isang aral po ang natutunan ko sa dalawa kong lolo. Ang kagalingan at tagumpay ng isang tao ay hindi dapat kainggitan. Bagkus ay dapat maging masaya ka para sa kanyang narating. Ang inggit naman ay hindi magdudulot ng masamang epekto sa iyong buhay. Ito ang magdidiin pa sa iyo upang ikaw ay bumagsak. Kahit walang kapatawaran ang ginawa ni Lolo Victor kay Lolo Romeng, ay parang bulalang itong naglaho at binaliwala lang ito ng aking mahal na Lolo Romeng. Mas lalo pang dumami ang mga nagpagamot sa kanya hanggang sa isang araw. Pumanaw din ito dahil sa kanyang katandaan. Ngunit hindi naman doon nagtapos ang kwento, Kuya Bari, sapagkat habang nanggagamot ang aking lolo ay kaagapay niya ako sa kanyang ginagawa. Kung kaya't di kalaunan ay natutunan ko ring lahat at maging ako ngayon ay naging isang ganap na rin na manggagamot. Naituro at naipasa sa akin ni Lolo Romeng ang kanyang dunong sa panggagamot. Kung kaya't ako na ang nagpatuloy sa panggagamot dito sa baryo namin. Isang pangyayaring hindi ko akalain na maggaganap sa isang albularyo, laban naman sa isang albularyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po ay mapili niyo pong basahin ito sa mga susunod na araw. Isang magandang gabi po sa lahat ng kasundo na nakikinig ngayon. More power po sa inyong channel. God bless po sa ating lahat. Lubos na gumagalang, Adamson. Bago ko simulan ang aking kwento, ay gusto ko munang batiin ng magandang araw ang ating narrator na si Kuya Bari, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Ganun na rin ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Kamusta po kayo, mga kasundo? Ngayon naman ay ihanda nyo ang inyong mga sarili dahil isang karanasan na naman ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Ang kwentong ito ay nangyari sa akin taong 1988 doon sa lamay ng lolo ko sa lugar namin sa Leyte. Tawagin nyo na lang po pala ako sa pangalang Simon. 49 anyos po at may asawa at anak na. 15 anyos pa lang po ako noong mangyari ang pangyayaring hindi ko po malilimutan.
Hindi po bago sa atin ang mga sabi-sabi na kapag may namatay ay maraming pamahiin ang sinusunod. Ngunit paano naman kung may ibang nilalang pala ang makaharap mo mismo sa lamay ng iyong lolo? Ano kaya ang maaaring gawin mo? Isa ang lolo ko sa minamahal ng lahat dahil sa kabutihan nito. Dati kasing kapitan ang aking lolo sa baryo namin at marami siyang mga proyektong naipatupad at nagawa. Ngunit dahil sa katandaan, binawian ng buhay si lolo. At dito ko na nga naranasan ng pangyayaring nakakahilakbot at nakakapangilabot. Noong namatay si lolo noon, marami ang nalungkot, lalong-lalo na kami dahil mahal na mahal namin si lolo. Si lolo pa naman ang paborito ko dahil palagi niya akong kinikwentuhan tungkol sa mga lamang lupa, pati na yung tinatawag nilang aswang na balbal. Sa hindi pa po nakakaalam ng balbal, ang balbal po nga pala ay isang uri ito ng aswang na kumakain ng mga kamamatay pa lang o yung mga bangkay na bago pa lang inilibing. Hindi ko talaga inaakala at inaasahan noon na mararanasan ko ang makakita ng isang balbal at doon pa mismo sa lamay ng aking lolo. Ang bahay nga pala nila lolo ay malayo sa bayan at kadalasan puro mga puno lang ang nakapalibot sa bahay nila. Unang gabi ng lamay noon ni lolo ay maraming tao, Kuya Bari, ang nakiramay. Pagpatak pa lang ng 5:00 ng hapon, nagsisimula na silang magdasal. Maraming tao sa labas na naglalaro ng baraha, mahjong, hantak at iba pa. Ako naman noon ay kasama ko yung mga pinsan ko sa labas ng bahay nila lola. Kami iyong tagahatid at tagabigay ng kape at pandesal o biskwit sa mga kapitbahay at kamag-anak naming nakiramay. Dumaan pa po ang ilang oras at sumapit na ang 12:00 ng hating gabi. Kaunti na lang noon ang natira sa labas ng bahay, tapos sa loob naman sa may sala kung saan naroroon ang kabaong ni lolo ay si mama na lang at ang 2 kong tiya ang naroroon. Kita ko sa kanilang mga mukha ang kalungkutan at pagkaantok. Antok na rin po ako, Kuya Bari, ng oras na iyon, pero bigla akong tinawag ng kalikasan. Ihing-ihi na ako, kaya dali-dali akong lumabas ng bahay at nagtungo sa isang puno na medyo madilim-dilim na rin doon dahil hindi na abot ng ilaw sa labas ng bahay. Nakakabingi ang katahimikan ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Tanging mga kuliglig lang ang naririnig ko. Noong oras ding iyon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Para bang may nakatingin sa akin ng mga sandaling iyon, kaya dali-dali kong itinaas ang aking pantalong kaagad. Nagpalinga-linga pa ako noon sa paligid, ngunit wala akong makita kasi madilim nga sa kinaroroonan ko. Hindi nagtagal, may naamoy akong mabaho. Hindi pa ito gaano kabaho pero habang tumatagal ay mas lalong tumatapang ang amoy na para bang nabubulok na bangkay na matagal nang hindi nailibing. Ganon ang naamoy ko ng oras na iyon, Kuya Bari. At dahil sa takot ay mabilis akong bumalik sa loob ng bahay nila lola at sinabi ko sa mga magulang ko ang napansin ko noon. Sabi nila, tulungan daw naming bantayan ang katawan ni lolo sa kabaong. Kailangan daw manatili kaming gising. Sila mama ang nasa loob ng bahay. Naglaro na lang sila doon ng baraha para hindi sila makatulog. Pagkatapos ako naman po noon ay nakisali na rin sa mga pinsan ko doon sa labas upang magbantay. Noong nasa labas na ako, naamoy ko ulit ang hangin.
andun pa rin ang amoy pero hindi na ito gaano katapang. Hindi katulad noong nasa puno pa ako halos hindi ako makahinga sa tapang ng baho nito. Tinanong ko naman ang mga pinsan ko kung may naaamoy ba sila pero ang sabi nila wala raw silang naaamoy na mabaho. Nasa isip ko noon, bakit ako lang ang nakakaamoy? Siguro nagkataon lang yun. Naglaro lang kami ng barahan noon habang umiinom ng kape para hindi antukin. Ngunit dahil sa hindi pa kaya ng katawan ko, nakatulog ako sa labas ng bahay. Nagising na lang ako nang may maramdaman akong malamig na bagay na biglang humawak sa balikat ko. Dahil sa antok na ako noon, hindi ko iyon pinansin. Baka ako yung pinsan ko lang yung isa. Pero nang buksan ko ang mga mata ko ay nakita ko si Lolo na nakangiti sa akin. Tapos sinabi niyang bantayan ko raw maigi ang kanyang katawan dahil may nilalang daw sa paligid na nag-aabang at naghihintay ng tamang pagkakataon upang makuha ang kanyang katawan. Pagkatapos nun, namalayan ko na lang na ginigising pala ako ni Papa. Nasabi ko noon sa sarili ko na panaginip lang pala iyon pero parang palagay ko para bang totoong-totoo yun. Totoong-totoo ang sinabi at babala ni Lolo sa akin. Hindi po ako mapalagay noon, Kuya Bari, kaya sinabi ko sa aking ama ang sinabi ni Lolo. Tapos sagot naman ni Papa babantayan daw namin ng maigi ang kabaong. Hindi raw sila matutulog para makasiguro. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, bigla na lang nagkwento si Papa sa akin tungkol sa mga aswang. Kakasimula pa lang ni Papa noong magkwento nang sawayin siya ni Lola at sinabing ipagpabukas na lang ang pagkukwento dahil delikado raw kung babanggitin namin sila. Kasi raw kahit nasa malayo ang mga nilalang ay naririnig nila ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, Kasundo. Isang pindot lang ito, Kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, Kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong Kasundo. Matalas daw kasi ang mga pandinig nila at baka marinig daw kami. Kaya hindi na namin ito pinag-usapan pa. Nang sumapit na nga ang umaga, Kuya Bari, pinulot lang namin iyong mga basura dahil bawal magwalis kapag may patay. Bawal din tumingin sa salamin at maligo roon mismo sa bahay ng namatayan. Kami na lang ulit ang naroroon sa bahay nila Lola kasi umaga na. At sa umaga ring iyon, kinuwentuhan ako ni Papa tungkol sa isang uri ng aswang na kung tawagin naman ay balbal. Ayon sa kwento ni Papa noon, namatay daw iyong papa ng kaibigan niya tapos gabi-gabi raw ay may naaamoy silang mabaho ng katulad ng naamoy ko kagabi. Para daw itong nabubulok na bangkay. Saka nung dumating ang ikatlong gabi ng lamay ng papay ng kaibigan niya, ay nakatulugan daw ng pamilya nito ang pagbabantay sa patay, Kuya Bari. Tapos si Papa raw noon ay nasa labas ng bahay at nakikipaglaro sa kaibigan niya ng tong-its. Maya-maya lang daw, muli na namang naamoy iyong nabubulok na laman at ikinabigla niya para bang malapit lang sa kanila ang amoy na iyon. Tumayo raw sila noon ng kaibigan niya at sinundan nila yung amoy kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa napunta raw sila noon sa likod ng bahay at kumaripas daw sila ng takbo nang makita ang isang nilalang na parang bangkay dahil mabaho ito at parang naaagnas ang kanyang balat.
Punit-punit daw ang damit nito at sobrang dumi. Para daw isang zombie ang nakita nila ang umaaligid sa bahay. Dahil daw sa ingay nila, nagsilabasan at nagising ang mga tao sa bahay. Sobra daw kinabahan ang ama ko noon dahil hindi niya alam kung anong nilalang iyong nakita niya. Tapos nang tignan nila ito sa likod ay wala ito roon at nawala na rin iyong amoy na parang nabubulok na patay. Tapos daw noon nalaman nilang isang balbal pala ang umaaligid at gustong kunin ang bangkay. Ang balbal daw kasi ay isang mataas na uri ng aswang na kung saan ay kaya nitong magsambulag. Kapag daw nakatulog kahit kaunti lang iyon nagbabantay sa patay, ay nanakawin daw ng balbal at papalitan ito ng katawan ng saging. Kwento pa niya, tanging may alam at may kakayahan lang daw o mga albularyo ang makakakita ng tunay na anyo ng patay sa loob ng kabaong kapag nakuha ito ng isang balbal. Kaya binantayan daw nilang mabuti ang bangkay hanggang sa nailibing na nga ito sa sementeryo. Noong marinig ko ang kwento ni Papa noon ay nanayo ang balahibo ko at kinilabutan. Hindi ko kasi lubos maisip kung ano kaya ang itsura ng balbal sa personal. Mabilis lang dumaan ang oras at sumapit na nga ang ikatlong gabi ng lamay ng lolo ko, Kuya Bari. Dahil sa sunod-sunod na gabi na walang tulog, nakatulugan ni Mama ang pagbabantay sa loob ng sala. Tapos ako naman noon ay nasa labas lang ulit ako. Pagkapatak ng 3:00 ng madaling araw ay muli kong naamoy ang mabahong amoy. Kinabahan at kinutuban na nga ako ng mga sandaling iyon dahil paniguradong umaaligid na naman ang balbal na katulad ng sinabi ng aking ama. Kaagad akong nagtungo sa sala at sinabi ko sa aking ama ang napansin ko. Dali-dali kaming lumabas ng bahay at tinungo namin ang kulungan ng mga manok kung saan doon nanggagaling ang amoy. At hindi nga kami nagkamali dahil may nakita kaming nakatayong nilalang. Nalaki ang aming mga mata. Ngunit hindi ko alam noon na may dala palang asin ang aking ama at sinabuyan niya kaagad ng asin ang balbal. Maliwanag ang gabing iyon dahil nataon ding kabilugan ng buwan na kung kailan may sabi-sabing malakas ang kampon ng kadiliman. Balik tayo sa kwento. Matapos po masabuyan ng aking ama ng asin ang katawan ng balbal, ay kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung papaano ito nasaktan at namilipit. Kita ko ang braso nitong parang nalapnos at nasusunog ang balat. Nagkagulo noon sa bahay dahil sa balbal na iyon, Kuya Bari. Nagsidatingan na rin ang aming mga kamag-anak at sinubukan nilang patayin at habulin ang aswang na balbal. Ngunit bigo silang masundan ito dahil sa sobrang bilis daw ng pagkilos nito at animoy parang aso kung tumakbo. Pumasok daw ito sa makapal na kakahuyan at hindi na nila ito sinundan pa dahil delikado daw. Naging usap-usapan ang balbal ng gabing iyon. Sa sumunod pang mga gabi, Kuya Bari, ay maigi namang binantayan ang kabaong ni Lolo hanggang sa inilibing na namin ito. Pinasemento ni Papa ang libingan nito para hindi madaling nakawin ang bangkay. Saka pinilibutan din nila ng mga tinik ng kalamansi at asin ang nicho nito para walang masamang nilalang ang makalapit dito. Sa murang edad ko noon, Kuya Bari, naranasan ko ang pangyayaring iyon. At nung oras ding iyon, doon ko nalaman ang tungkol sa mga balbal kasi. Ang alam ko lang iyong manananggal at tiktik. Magpasanggang ngayon ay hindi ko malimut-limutan ang hitsura ng balbal na iyon. Naku po, Kuya Bari, hindi nyo gugustuhin makita ang kanyang itsura.
Hindi ko talaga inaasahan noon na makakaharap ko ang isang balbal at doon pa talaga mismo sa lamay ng aking lolo sa Leyte. Isang karanasan ang hindi ko po malilimutan kaya ko po isinulat ito upang ipadala po sa inyong channel. Isang nilalang ang aking nasaksihan na hindi ko na gustong makita pang muli. Hindi po talaga ako makapaniwala na isang balbal ang dumalaw upang kunin ang bangkay ng aking lolo. Magmula po noon, tuwing may lamay sa amin ay naging babala na ito sa lahat ng tao sa baryo namin. Naging mahigpit din ang mga barangay tanod upang siguruduhin na walang mangyayari sa mga tao na nakikipaglamay, lalong-lalo na sa bangkay ng namatayan. Isang pangyayaring nakakakilabot na nangyari dahil lang sa isang lamay sa baryo sa Leyte. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapili nyo ring basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Simon. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo. Ang sundo.